in my bag. I drive. Ako'y magdadrive today guys. Sasama ako na. Oh, look at that. Wait. Tire pressure is softer than needed. It's better for bad roads. My tires are so overinflated for a motorway. Merong pusa guys, yun nakatingin. Bakit mahihain yung mga pusa dito? Nandito na kami sa may ano guys, sa may mekaniko no. And ang bilis lang nila na ayos yung ano ba sasakyan, kasi yung main purpose ng pagpunta nila namin dito is ipaayos yung mga rust ba, mga kalawang. So kailangan nyo siya takpan no, kasi doon sa Finland pag mag technical inspection is bawal may butas guys. Bawal may butas ang sasakyan no, so kailangan takpan mo yun siya. Tapos yun, natakpan na nila, pintura na lang kulang no. Tapos yun, ako nag-drive guys. Gamit yung sasakyan ng mekaniko. Ang ganda ng sasakyan niya, maganda siya, dry van ba, kasi sobrang ganda niya mag-shift ng next gear. Ang soft. Yung ano kasi namin, yung van kasi namin is ano siya, matigas siya, kaya natatakot ako. Ayun is sobrang nice. Ginoke pa ng asawa ko na bilhin na lang namin yung sasakyan niya. Pero dito guys, sobrang ganda dito guys, sobrang peaceful. Tignan nyo. Iwan ko ano yan, apple ba yan or cherry blossom? Dito. Diba, unang tingin mo pa lang alam mo na talaga na ayuhanan ng sasakyan. Maglakad-lakad tayo guys. Sobrang bait nung babae na may-ari ba nung ini-stayhan namin. Pinahiram niya ako ng jacket guys, tapos nilabhan niya yung mga damit namin. Actually, meron pa naman kami mga damit, kaso lang no, yung luggage namin na maliit ba, yung iniwan namin sa van is hindi namin alam na meron palang butas yung yung ceiling ng ng van. Kaya ayun, nung umulan siguro, tumulo doon sa luggage namin. Basang-basa yung luggage namin. Akala ko ano lang siya ba, damp lang siya dahil malamig. Pero pag check namin sa ilalim ng luggage, meron mga papel doon sa ilalim ng luggage. Nabasa man yung papel. Ibig sabihin, nabasa, may tulo yung sasakyan. Kaya ayun, sobrang bait ng mag-asawa na ini-stayhan namin guys. Palagi kami pinapakain no. Ang dami talaga nilang hinahanda. Tapos para akong nasa food coma pag nandoon ako. Buti na lang sinama ako ng asawa ko no, kasi kain is life man doon. Uy,
Nakakahiya man humindi kasi syempre nag-effort sila gumawa ng ano, pagkain. Ano yan? Sobrang ganda guys, no? Ang bait ng mga tao dito. Ganun siguro talaga, no, pag nasa probinsya. Ayan, oh, meron pa silang mga ano. Ayun, oh, makita nyo yung ano, ulap. Parang uulan. Kaya baka hindi sila magpintura today kasi baka umulan. Eto guys, very interesting ito. Dito ko lang talaga sa Latvia nakikita, no? Kita nyo yung sa poste. Yan, oh, merong nest. Tapos merong ibon sa taas. Yan na ibon. Palagi siyang naglalagay ng nest malapit sa mga tao. Ewan ko bakit. Siguro ano, nasanay na sila na hindi sila sinasaktan ng mga tao, no? Ayan. Madami yan dito, no? Etong mga ano guys, ba mga flower. Pwede pala ito gawing jam. Kuyaw kayo, no? Pwede gawing jam. Sabi ng asawa ko, tsaka sabi nung babae na ano, na may-ari nung ini-stayhan namin. Sabi niya nga, magkuha daw ako ng ganito tapos gawa kami ng jam. Anything na lagyan mo ng asukal, no? Magiging masarap. Kahit flour pa yan. Ayun yung ibon guys, oh. Ano siya ba? Para siyang mataas yung legs niya. Wala tayong ganito sa Pilipinas, eh. Never pa ako nakita na wild. Ayun siya, oh, mataas yung legs niya. Yan. Yun rin yun siya, oh. Yung nasa... Wait, asan na? Ayun rin yun siya. Yung nasa taas. Ang galing dito, no? Walang katao-tao, guys. Kailangan nila ng Pilipino, guys. Dumayo tayo dito at magparami. Charot. Diba? Kung marunong lang sa mga farming ang mga tao. Eh kaso lang, hindi naman talaga whole year round ang ano, no, pagtatanim dito. Spring lang siguro to. Summer. Hanggang first week of autumn. Yun rin yung kapait dito, guys. Kasi hindi all year round ang farming. Katulad sa Pilipinas ba na all year round. Pwede na lang kung ting bagyo talaga. Ewan ko anong tatanim nila dito. Patatas siguro. Patatas is life ba sila dito na. Kung saan saan na ako umabot, guys. Ano yun doon? Maglakad tayo, no? Sana walang ahas. Uy, maputik man. Sige lang. Dumi na ng sapatos ko. No problem. Yan ang purpose, no? Kung madumi ang sapatos mo, it means marami kang adventure na pinuntahan. Char. Ayun, oh. Yung tunog ng, ano yun, traktor. Hala, tingnan nyo yung mga bahay dito, guys. Mga karaan na sila, oh. Ito, mayroong bago, oh. Ang laki naman yan. Nabanggit nung may-ari ng ini-stayhan namin ba na meron daw mga tao dito na merong mga apartment sa Riga, sa sentro ng ano ba, ng Latvia. Tapos yung apartment nila is pinaparentahan nila, di ba? Para yung income nila, tapos dito sila nakatira, dito sila tumitira, no? Pinaparent nila yung apartment nila doon, tapos dito sila titira kasi mas mura man dito. Mura ang cost of living. Ay, kasi pwede ka na magtanim-tanim. Mura lang yung mga lupain dito, guys. As in, sobrang mura lang, guys, ng mga lupain dito. Kaso lang, hindi man kami pwedeng magtira dito, eh. Kasi wala may lingaw dito, guys.
Pang ano talaga ito, no? Pang yung mga ano na ba, mga pensioners, mga grandpa na kalingawan na lang nila yung dito, yung farming. Ayun, oh, meron silang manok. Ang galing. Merong ano, oh, pond. Ayan guys, merong pond. Sa ano pa to? Sa Pilipinas pa to, meron ka ng kalabaw makikita dyan, nagsalom-salom. Wala man silang kalabaw dito guys. Ano lang meron dito? Baka. Yun o, ang daming ano o. Karaan na ng TV. Walang galing. Karaan na TV. Ayan siya guys. O diba? Ang bilis lang. Kahapon nila yung ginawa. Hi guys, so maglakad-lakad tayo no. Based sa weather forecast, expected na mag-ulan today. So sana wag, para mapinturahan na yung sasakyan no. Kasi sige ka cancel ba. Punta tayo dun sa may ano, sentro nila no. Apple pala yan guys. Oy, kasi merong mga apple sa ilalim. Ito oh yan oh yan. Nakita ko sa ilalim merong mga apple na ano. Yung mga nalaglag na ng apple nung nakaraan pa na ano, taon. Taon? Yeah. So, lakad tayo na. Take 2 guys. Kasi bumalik ako no, kasi parang umambo ng very slight. Ngayon, umaraw na naman. Walang klaro ang ano dito, weather. Ito, mayroong konting ambon. Konti lang. Huwag naman sanang bumagsak. Lamig guys. 6 degrees yata or 7. Lamig. Oh. Anong puno ito? May mga baka doon. Punta tayo sa may ano, yung parang center dito no. Maliit lang siya na center. Wala may katao-tao dito eh. Grabe, walang katao-tao guys. Walang mag-isa. Pero meron daw school dito eh. Ibig sabihin, merong mga bata dito eh.
Para pala yung farm ng mga baka. Meron pa dun sa unahan, color brown na baka. Meron daw monument. Meron kami monument na nadaanan. Puntahan natin. Ano daw yun? Independence Day monument ng Latvia. Ito, parang abandoned din. Diba? Ang daming discarded na mga building dito. Mga bahay. Mga lote. Ayan parang yung farm ng, parang pwedeng gawing farm ng mga baka or mga hayop ba. Sayang na. Hindi ginagamit ba. Baka may gusto sa inyong tumira dito sa Latvia. Dito sa sa countryside. Kung may experience ka sa farming, ganyan. Carry naman siguro. Ang ganda ng bus stop. Waiting area nila. Ito, munisipyo siguro, something like that. Ayan. Ang cute. Ito yung name ng village na ito, Sirule. And then, Rite Tunereta 2016. Isang bus lang. Let's go, maglakad pa tayo. Yun nga, merong binibenta dito guys, no? Marami daw mga apartments dito na binibenta. Siguro dyan or doon sa kabila. Doon sa kabila. Yung merong groceryhan sa baba. Mind you, tag 1,000 euro na lang ang apartment guys. Saan ka makakahanap niyan dito? Dito lang sa countryside. Yun nga, kasi walang work dito, no? Unless farmer ka. Tignan natin anong meron dito. Andito tayo guys. Sirule. Tapos, yung ini-stayhan natin, diba, nandito tayo, dito yung mekaniko. Tapos, yung ini-stayhan natin is nandito sa ito. Simbahan dito na side. Tapos ito na side, na ito, Lithuania, diba? Ito, tapos ito, Lithuania na, diba? Sobrang lapit. Hindi ko man maintindihan ano yung nakasulat, naka-Latvian. Larga tayo guys. Ito rin, parang store ito ba, pero na rin, discarded na din. Abandon. Baka dating store ito, no? Diba? Ang daming discarded na mga lot. Parang store talaga. Yun, nakikita ko sa loob. Merong mga beer. Poster ng beer. Ito yung ayun ko, kung makita niyo galing dito lots. Yan yung nag-iisang store dito, no? Yung tinitirahan namin ngayon, ini-stayhan namin, dito rin sila nag-grocery, no? So yan dyan guys. So ewan ko kung mapansin nyo, tingnan nyo, merong mga pipes. Ayan yung pipes pa akyat, merong mga pipes. Kasi guys, konti lang yung population dito, no? Kaya wala silang centralized heating.
yung centralized ba yung gobyerno ang nagbibigay na nagsusupply ng mainit na tubig. Ganun wala dito, no. So ang ginagawa nila, yung oven good nila, inaano lang nila, pinapaandar ba yung pinapaapoy lang nila yung oven nila para uminit yung apartment nila. Kaya ganun, kaya mura rin yung bentahan ng apartment dito, no, kasi walang heating, walang heater. Mahal ang kuryente dito sa Latvia, guys. Like kung gagamit ka na electric heater, mahal ang kuryente dito. Kasi dati is parang 30% ba yun, or half ng kuryente nila is binibili nila sa Russia. Pero dahil nagka hidwaan, ini-stop nilang bumili sa Russia, kaya yan struggle. Israel, bumibili sila sa Sweden. Eh di ang mahal. Sa Russia pa naman sobrang mura. Mura talaga sa Russia, guys, kasi marami mang gas, maraming natural resources ang Russia, no. Kaya nagbibenta sila, binibenta nila sa Estonia, sa Latvia. Nag-stop din yung Estonia bumibili yung Estonia sa Finland na. Kaya ewan ko, sobrang mahal siguro ng na nila ngayon, yung mga bills nila, diba? Struggle rin sila. Ito, ewan ko ano yan, lagayan ng ads. Tapos yan yung store nila, guys. Naiisang store nila, Lats daw ang pangalan ng currency nila dati, no, before sila nag-euro. Sabi ng asawa ko. Ayan, lakad ba tayo since maaraw. Hala, ang ganda naman ng bulaklak na ito. Tinanim ito. Ang ganda, guys. Flowers. Ayan, oh, may mga pipes. Meron pang usok. Baka meron rin silang oven, like traditional oven, yung nilalagyan ng kahoy. Meron ding apartments doon. Ayan. Wow. Hala. Meron siguro silang traditional oven, no, yung nilalagyan mo ng kahoy ba para uminit yung apartment mo, yung bahay mo. Kaya daw kasi ang dami nilang kahoy. I see. Kahoy ang gamit nila dito. Kahit doon sa may Riga, meron naman silang centralized heating, pero para lang talaga siya sa heater ng apartment ba or ng bahay. Hindi kasali yung tubig na ginagamit nyo, like sa CR, pang shower, pang hugas, sa lababo. Hindi siya kasali. Kailangan meron kayong sarili yung boiler. Yun. Syempre kakain yun ng kuryente. Ang hirap pala dito. Ang hirap dito sa Latvia, no? Actually, sabi ng asawa ko, Latvia daw pinakamahirap na country sa Baltic. Dito na tayo, guys. Ayan siya, oh. Puntahan natin, no? Let's see. Wala, nag-booking siya. Kuchimo. Ayun siya, guys. Puntahan natin, na. Hindi ko na maintindihan. Nilalamig yung kamay ko, pero naiinitan na yung ulo ko. Naglilinis doon, no? Nagpuputol ng mga damo. Ano tayo dito? Anong meron dito?